Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ako ito guys. Holiday ko ngayon. Mas maganda lang na mag-isa para iwas stress. Ayan. Hi guys! Nandito ako nakaupo-upo. Alam nyo guys, siguro hindi lang naman ako nakakaranas ng ganito. Lahat ng mga kapwa ko OFW, nagiging relax lang ang buhay namin tuwing holiday. Nagiging, para sa akin, nagiging kumpleto lang yung ano na naging tao ako, na yung akin ang oras ko pag holiday. Pero once na nasa amo tayo, yung oras natin nakalaan talaga sa ating mga amo. Aminin man natin sa hindi, talagang sa kanila talaga tayo. At marami akong nararanasan sa amo ko ngayon guys, pero sa kabila niyan, palagi akong nakatingala at nagdadasal lang sa Panginoon na malalagpasan ko lahat ang aking pinagdadaanan na ito. Kasi sa kabila ng lahat na effort ko, itinudo ko na lahat yung kaya kong gawin na the best. Pero para sa kanila, wala pa rin, hindi nila ma-appreciate, hindi nila matanggap na hanap talaga sila ng maliit na bagay na pagkakamali ko para mayroon silang isita. Diba guys, nakakalungkot ang ganun at nakakasakit sa dibdib. Yung kunting pagkakamali mo lang na very simple lang at pwede ka naman pagsabihan na in a good way na pag sa salita nila na ganito, next time wag mo nang gawin kasi hindi pwede ganyan yan. At ang gagawin nila, iduduro-duro ka para ng big deal na sa kanila yon. Ayun guys, kaya alam mo, dito sa amo ko na ito, nagka-nervous na ako kasi iniisip ko baka ano na naman ang pagkakamali ko na isisita nila. Kaya kahit na hindi ka naman magkakamali, pag magulo ang isip mo na, iniisip mo na baka sitahin na naman ako, yan tuloy, nagkakamali ako, hindi ko matakpan yung, kasi diba yung pitsil guys, ginaganyan lang yon, yung mga pitsil na ano, doon linalagyan nila ng inumin na tubig. Tapos sa sobra kong iniisip na ano, minsan nakakalimutan ko yun na hindi lang itakip ng ganyan. Big deal na yun sa kanila guys, sobrang galit na nila yon. Ayun, kaya minsan pasalamat ako kasi minsan lumabas na ako sa kusina at sabi ko, ano kaya nakalimutan ko sa kusina, babalik ako. Yun nga, hindi ko natakpan kasi once na makita na naman nila yan, napakalaking kasalanan na naman ang nagawa ko. Kaya guys, alam mo, sa bata wala silang masabi kasi talagang ang bata ni madapa, ni mahulog, ni maano, never kasi sobra akong mag-alaga sa bata at nagpapasalamat ako kay Lord at kuha ko kaagad ang loob ng bata na hindi pa nga ako 1 year. Bago pa lang ako sa kanila guys, pero sobrang amis talaga ako dahil nasa tabi ko talaga si Lord sa lahat ng iyak ko, sa lahat ng ginagawa nila sa akin na para akong basahan, na ituring nila para ako na ano. Pero sobrang pasalamat ko dahil ginagabayan talaga ako ni Lord na mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito at hindi manalo ang kaaway. Ayan guys, sinasabihan nila ako na basta sobrang panglalait nila sa pagkatao ko. Akala nila sobrang tanga ko na hindi ko alam gawin ang mga bagay na yan. Matagal na rin ako guys, alam ko na yung pasikot-sikot ng paglilinis sa bahay pag mas malaki pa nga yung dati kong kaso hindi nila ma-appreciate yung linis ko. Talaga guys, sobra nakakaiyak talaga. Pero sabi ko kay Lord, Lord, ikaw ang nakakaalam sa akin kung anong ikakabuti mo sa akin. Ikaw ang nakakaalam kung
talagang kaligtasan ko dito. Huwag mo akong hayaan, Lord. Ipagtanggol mo ako sa mga taong ito na hindi nila ma-appreciate ang ginagawa ko. Ipagtanggol mo ako sa mga taong ito na sobrang mapagmataas na mapanglait. At hindi naman kailangan na katulong talaga ako at pinapamukha talaga guys sa akin na katulong ka lang. Oo, katulong nga ako, hindi ko naman sinabi na ano, kaya linalagay ko naman sarili ko sa pagiging katulong. Oo, ang sinusuot ko doon, palagi ako naka-jogging pants, naka-t-shirt na maluwag. Kasi linalagay ko sa sarili ang ano ko, kung halimbawa naman holiday, syempre magpaganda naman tayo guys, di ba? At ayun, pinapanalangin ko palagi kay Lord na matapos ko talaga ang kontrata ko, kung talagang bigyan niya pa ako ng lakas, kung ano talaga. Minsan nasasabi ko, Lord, alisin mo na ako dito kasi hindi talaga ako karapat, hindi ko deserve talaga dito sa anong ito, pero antayin ko na lang kung anong desisyon ni Lord kasi siya ang nakakaalam kung anong ikakabuti niya sa akin. At ayun nga guys, kaya lahat naman tayo nakakaranas ng mga pagsubok na ganito. Marami, kahit pagkain, ang kuripot nila, basta ang dami, hindi talaga maganda, hindi talaga maganda ang trato nila sa akin na ano. Ayun, palaging naninigaw, palagi akong dinuduro-duro. Ang sakit guys, sobra. Kung hindi naman dapat yung ginagawa kasi simple lang naman, nakalimutan ko yung ano, may mga iwan yung ano ng bata sa damit ng bata sa ano sa kubita, nakalimutan ko lang, big deal na sa kanila, palagi ang mga bagay na yun, hindi naman yun ano ang importante ang kaligtasan ng bata, yun ang priority ko, yung bata. So yun nga guys, kaya kapwa ko OFW, laban lang tayo kasi may pangarap tayo sa ating pamilya. Huwag natin na hayaan na masira yung pangarap natin dahil lang sa kanila. May plano ang Panginoon sa atin, ginagawa lang tayong matatag kung hanggang saan tayo. Basta ang may papayo ko lang sa inyo, wag ninyong pababayaan yung sarili ninyo. Uminom ng maraming tubig, maging ano tayo, kung may pera tayo, bumili tayo ng masustansyang pagkain. Tapos paghaliday natin, tapos huwag tayong magpabaya sa sarili natin. Ayusin na natin ang sarili natin kahit na nasa amo tayo, para tayong basahan ng tinuturo nila. Pero pag uwiin din natin sa bahay natin, para din tayong mamdoon kasi siyempre may sarili tayong bahay, may ano tayo, masaya na tayo, kapiling natin ang pamilya natin. Basta anuhin lang natin ang ano natin, pangarap na maging matatag tayo, dasal lang. At yun nga, ang sandata talaga natin, dasal para sa kanila. So salamat guys sa panonood nyo sa akin. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking nararanasan dito sa ano. Nito, nakaupo ako dito sa isang tabi. Maya maya kakain ako, hindi pa naman ako kumain. So ayan guys, mag-iingat lang tayong lahat. Kaya natin yan kasi ang lahat may dahilan. Kinakaya natin ito, mga pagsubok na ito, dahil may purpose tayo sa buhay natin.
dahil may dahilan kaya tayo nagsisikap, may dahilan, yun ang para sa pamilya natin, yun, para matupad natin ang pangarap natin sa pamilya natin, yun ang dahilan kaya lahat kakayanin. Pero hindi natin yan makakaya pag wala si Panginoong Diyos sa atin. Si Lord lang ang kailangan natin na sandata para sa kanila. So yan guys, sana nakatulong ang aking video na lakas lang ng loob, wag na wag susuko. Ang anak ng Diyos hindi sumusuko kasi alam niya na kapag madadapa na tayo, ibabangon tayo, basta ang ginagawa natin ukol sa kalooban niya. Gawin nating magpakumbaba lang. Ako kahit na dinuduro-duro ako, naiyak na lang ako at nasagot din ako, pero yun, pinagdarasal ko na lang sila. Ayan, wag nila lang akong sasaktan. Kaya lahat tayo may mga kanya-kanyang pagsubok, laban lang tayo mga idol. So bye bye na, maraming salamat sa inyo sa panonood. Ayan, nakaupo lang ako dito. So thank you so much. Paki-subscribe nyo naman ang aking munting channel. Yung hindi pa nakaka-subscribe dyan, paki-subscribe nyo naman. At sana maging ligtas tayong lahat. Bye bye, God bless you all.